Welcome po muli sa ating pong lingguhang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos dito po sa ating programang Pillars of Truth. At kayo po ay aming patuloy na inaanyahan na inyong subaybayan. Ito pong ating ginagawang ito na pag-aaral at pananalangin mula po sa salita ng Panginoon na magsisilbing tulong at gabay sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kami po ay natutuwa sapagkat tumatanggap kami ng mga email mula po sa iba't ibang mga nakakapanood ng ating pong maiksing palatuntunan ito kung paano nagiging malaking tulong sa kanila. Ito pong ating pagbulay-bulay nito na mula sa salita ng Diyos. Kaya nga kay Maricel mula na nasa London, siya po ay natutuwa sapagkat ang sabi po niya sa atin ay nagiging malaking tulong sa kanya sa panahon ng panghihina, panahon ng discouragement, ay nagiging gabay niya at malaking tulong sa kanya ang panonood at patuloy na pakikinig dito po sa ating ginagawang pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Para po sa gabing ito ay nais ko na inyong gawin na makipagbukas kayo sa akin ng inyong banal na kasulatan kung meron po kayong hawak sa kasalukuyan. At nais ko pong basahin sa inyo ang ilang mga talata mula po rito sa aklat ng mga taga-Hebreo, kabanata pong 10. Ang sabi po rito ay, "Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who has promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works." Mula po rito sa ating mga binasang ito ay mapapansin po nyo na merong tatlong importanteng bagay na binanggit ang sumulat ng aklat ng Hebreo, at ito po ay pinatutungkol sa lahat ng mga mananampalataya. Una, ang sabi po niya ay, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Na tayo ay lumapit sa Kanya na may tapat na puso at buong katiyakan ng pananampalataya. Alam po niyo, ito ang panahon na ang maraming mga tao ay naghahanap ng masasabi po natin na kanilang malalapitan para maaring ihinga ang kanilang kalooban, magbukas ng nilalaman ng kanilang puso, malapit sa iba't ibang mga tao upang marahil ay humingi ng mga bagay na makapagbibigay sa kanila ng kaaliwan o ng katatagan ng kalooban. Subalit dito ay mayroong itinuturo sa atin, kapatid, na tayo ay lumapit hindi kung kani-kanino, hindi sa kung ano-anong mga babasahin natin, kundi sabi rito, lumapit tayo sa Panginoon na merong tapat na puso at merong buong katiyakan ng pananampalataya. Ito marahil ang isang susi upang yung ating mga hinihingi, yung ating mga hinihiling sa Diyos ay matanggap natin, at ito sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng buong katiyakan na may pananampalataya. Pananampalataya na makakamit natin at makukuha natin ang ating mga hinihiling sa Panginoon. Pangalawa, ang sabi po rito ay, let us hold fast the confession of our hope. Panghawakan nating mabuti ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Napakahalaga na sa panahong ito ay meron kang matibay na kinakapitan. Nakatutuwa nga na sa ating mundo ngayon na ang mga tao na dating kinakapitan nila ay ang kanilang malaking mga business, kinakapitan nila ay mga maimpluwensyang tao, kinakapitan nila ay yung matatatag nilang hanap buhay. Nakikita natin po ngayon kung paano ang lahat na mga kinakapitang ito ng tao sa kasalukuyan ay nayayanig sa pamamagitan ng ating pong nadadama at nakikitang nangyayari sa ating pong kapaligiran sa kasalukuyan. Doon sa mga tao na ang kanilang kaisipan ay
matatag ang kanilang hanapbuhay, nakalulungkot mang sabihin, marami po nating mga kababayan, marami nating mga kapwa ngayon ay nawawala ng hanapbuhay. Kaya nga, dito ay mahigpit na itinuturo sa atin na sabi rito, panghawakan natin ng matatag at matibay yung kapahayagan ng ating pag-asa. Sa buhay natin ay wala nang pinakamaganda kundi yung nabubuhay ka na meron kang pag-asa. Katulad mo na maaaring sa kasalukuyan ay nanonood, maaaring nawawalan ka na ng pag-asa sa kapanahonang ito. Maaaring nakikita mo ay parang ang lahat ng mga bagay na hinahawakan mo, pinagtitiwalaan mo ay unti-unti nawawala. At nais kong ituro sa iyo, kapatid, kaibigan, na merong Diyos na maaari mong paglagakan at panghawakan ng iyong pag-asa.